Today ngayong araw magre-react tayo sa isa sa mga most requested na house tours nyo, which is ang bahay ni Ma'am Claudine Ko. So ano pang hinihintay natin? Tignan natin kung papasa ba sa ilong ng isang arkitekto ang bahay ni Ma'am Claudine Ko. Welcome to Casa. May casa pa tayo. Welcome to our humble home. Nice. Okay. So may dalawa akong bagay na napansin. One is kaninang nagre-record sila parang medyo maaraw pa. Tapos ngayon parang medyo gloomy na. So I guess you could say na cloudy na. Okay, so now na nalabas ko na yung tito jokes ko out of my system. Pwede na tayong magtuloy-tuloy with the actual facts. Anyway, yung pangalawang bagay na napansin ko is yung facade ng bahay nila Ma'am Claudine. So mukha siyang Frank Lloyd Wright inspired. So sa mga hindi nakakilala kay Frank Lloyd Wright, isa siyang sikat na architect sa Amerika na nag-design ng isa sa mga sikat na bahay doon na tinatawag nating falling water. So ganito yung itsura ng falling water. And yung mga kapansin-pansin na features ng falling water is yung cantilevers niya and yung vertical elements na merong stone cladding or yung may batong nakadikit dun sa vertical elements. So pag tinignan natin yung kanilang bahay, meron siya yung vertical element na merong stone cladding or yung may batong nakadikit. And then meron tayo yung cantilever na canopy dito sa harap ng front door nila. So ang cantilever is defined as any structure with supports in only one side. So halimbawa ito yung canopy natin. Tapos ito yung pader. So itong buong to, cantilever pa to. Pero once na nilagyan nyo na ng poste dyan, ang cantilever na lang na structure is ito. Dahil wala siyang support sa one end. Yung support niya lang is nandito lang sa may bandang poste. So yun ang cantilever is any structure with supports on only one end. May sauna area kami. So, pwedeng after gym, nag-sauna kami para mapawisan. So, less kilograms. Nice. Meron silang sauna. Okay. So, fun fact about sauna is nag-originate ito sa Northern Europe around year 2000 BC and ang purpose lang niya is para painitin ang inyong body. So, nagtataka siguro kayo, Lian, bakit ba nagsusona ang mga tao? Mainit naman na dito sa Philippines. So, yung sauna usually mas mataas pa yung temperatures nila kaysa sa normal temperatures sa Philippines. Then, meron din siyang mga various health benefits tulad ng pag-reduce ng risk na high blood pressure. Tapos, ma-reduce rin yung risk mo na magka-pneumonia ka and ina-alleviate niya yung mga symptoms ng common cold. Pero me personally, hindi pa ako nakakapag-try. So, hindi ko mapoprove kung totoo ba yung mga health claims na yun. So, balik na tayo sa video. Tapos ito pala guys, itong top na to, may bumubuhos din dyan na tubig. Pwede nyong i-on, tapos parang may umuulan effect. So dito pala sa may sauna area, may kita kayong mini garden, pero parang nakalbo na siya. So hindi yung garden. Dahil sa super init, ayan, medyo nawala na yung mga leaves. Dito, meron din kami yung upuan. Okay, balik tayo doon. So kung titignan natin, meron silang LPG sa labas ng bahay. So I'm not sure if ito yung LPG para sa kitchen nila sa loob ng bahay, or ito yung LPG na ginagamit nila para dun sa sauna nila. But either way, isa tong big brain move kung sakaling ito man yung LPG para sa loob ng bahay nila. Dahil ma-reduce yung risk na magkaroon ng house fire due to leakage in LPG. Kasi pag nasa loob yan ng bahay at nakulob yung LPG, doon mas malaki yung chance na masunog yung bahay nyo. Kesa pag nasa labas siya, mag-escape lang yung LPG sa air, tas para mahalo na siya sa hangin sa labas, tas di na siya ganun ka-concentrated, mas maliit na yung chance na mag-i-ignite yung LPG gas na nag-escape doon sa LPG tank. Sa likod ng trampoline, ano yan, gazebo. So, every time may event kami dito, birthday ko, nag-ano kami dito ng mga tables, chairs, yung parang garden party, ganon. Social. Okay, so fun fact lang about gazebo. So yung word na gazebo is na-invento noong mid-1800s as a joke kasi tinatry ng mga Englishmen gayahin yung words ng Latin na may bow sa ending. Kunyari yung word na lavabo. So ang ginawa nila, kinuha nila yung English word na gaze or in Tagalog tumingin, and then dinugtong nila yung word na ibo, which in Latin means I shall. So pag pinagdugtong nyo, gazebo, gaze, I shall. So parang Master Yoda lang. Kasi ang main purpose ng gazebo is viewing pavilion lang siya. So usually nilolocate siya sa mga garden para pwede nilang pagmasdan yung kanilang garden. So there you go. Isa na namang nonsense na knowledge na pwede nyong ipang-impress sa crush nyo. You're welcome. Here's our living room. Ayan, makikita nyo, may mga figurine. So, ito, binili pa ito sa Greece. Sobrang tagal dumating. Medyo natakot kami kasi baka hindi dumating. Pero siguro mga after 1 month or 2 months sila dumating. So, 6 months. Mga 6 months? Ayun, so 6 months pa pala before dumating. So, nakakakaba kasi medyo pricey yung mga ganito. So, lahat ng makikita nyo ganito sa bahay, from Greece yun. Feeling ko kaya natagalan dumating yung statue na to kasi hinanapan nila yung damit itong bus na to. Tapos in the end, nag-give up na lang sila, pinadala na lang nila. So, next naman is yung kitchen namin dito sa loob ng bahay. And ito, dining area part 2. Kasi dito talaga kami kumakain ng family ko. Kasi dito, mas dikit-dikit kami, mas nakakapag-usap kami. Ang linis, pero na Pause natin dyan. So pag tinignan natin na malapitan yung materialis ng countertop, feeling ko yung ginamit nila dito is quartz, which is a man-made stone. Ibig sabihin hindi siya naturally occurring stone na minimina tulad ng granite and marble. So kumbaga sa karne, ang granite is beef, ang marble is pork. Itong quartz, ito yung tokwa ng stone. Quartz, the tokwa of the stone world. Tapos here naman is our ref. So ang ref namin is from Samsung. So yan, when you open it, ayan na siya. Ayan yung ref namin. Di pa at kami nakakapag-grocery kaya medyo kulang pa. Halata nga, di pa sila nakakapag-grocery. Pakita ko sa inyo yung ref, nagkaka-grocery lang. Tara doon.
Okay, so proceed naman tayo sa second floor. So, tara. Ito parang stairs namin, made of Mara wood. Tapos glass lang yung dito sa side. Nice. Tapos ayan, may chandelier ulit. Okay. Balikan natin yung kanilang stairs. Okay, so kung titignan natin yung stairs nila, ang tawag sa gantong klaseng design is open riser. So, bakit open riser ang tawag dyan, Lian? So, para ma-explain ko kung bakit open riser yung tawag dyan, kailangan muna natin malaman kung ano yung parts ng isang stair step. So, ang isang stair step is comprised of two parts. Meron tayong tinatawag nating riser. And then, meron tayong tinatawag nating tread. So, ito yung tread. And then, ito yung riser. So, para mas madaling tandaan, yung riser, kasi paakyat, so nagra-rise. And then yung tread, parang sa treadmill, naglalakad ka paharap. So tread, flat siyang ganun. So, rise and tread. So dahil yung stairs nila is yung tread lang yung meron, and wala siyang riser. So yon, open riser. Kasi puro tread lang, tas open na yung mga riser. So kita nyo dyan. So ayan. Ang ginawa ko. Kasi ako, overlooking sa garden, at saka sa parking area. Sinong papasok? Daddy. Uy. So ayan, yung gate, automatic siya kasi may remote kami. So, ayan si Daddy. Nice. So, yung gate nila is merong remote-controlled gate opener. So, kung titignan natin yung lower right and lower left portion ng gate nila, is meron naka-install na linear actuator gate openers. Pag tinignan nyo sa side view ng linear actuator, ganito yung itsura niya. And then, usually, mga gantong klaseng gate opener is hydraulic. So, hydraulic comes from the word hydro, which means water or liquid. Dahil, dito sa piston na to, so piston ang tawag dito, merong liquid sa loob. The more, you know. Tapos yan guys, yung nakikita nyo, yan na yung mga room sila atin, ng mga boy namin. Kanina kong tinuro. Hindi ko alam if naalala nyo. Basta dyan nagsasampay. Wow, parang may sariling unit ang kanilang house help. Ma'am Claudine, baka kailangan nyo pa ng ibang tulong, you know? Baka naman. Also, napansin ko kanina na nabanggit mo na automatic yung gate. Tapos sinabi mo kailangan pa i-press yung button. So, hindi siya tunay na automatic. So, i-hire nyo ako na lang yung taga-pindot nun. Abangan ko yung papasok. Tapos pag malapit na siya, pipindutin ko lang yung button. There you go. Truly automatic na ang inyong gate. Tapos ito guys, meron kaming food elevator. Pero hindi namin siya ginagamit. Dumidiretso kasi ito sa kitchen. So, if may gusto kaming food, umaakit siya. May press ka dyan. First floor, second floor ka dyan. Pero we don't use that usually. Social naman, meron pa silang food elevator. So, yung technical term para dito sa food elevator is dumb waiter. Kasi usually ginagamit ito sa mga restaurants na mayroong multiple levels. And yung reason bakit dumb waiter yung tawag dito, kasi para lang siyang waiter. Tapos yung word na dumb, ibig sabihin nito, unable to speak. Kasi hindi nga naman makasalita yun kasi elevator lang siya. Feeling ko yung nag-invento ng word na gazebo tsaka yung word na dumb waiter, isang tao lang eh. Kasi ang labo ng joke niya eh. So parang joke lang ulit to dumb waiter. So yun yung reason bakit dumb waiter yung tawag doon. Also, this is not a joke, it's an actual fact. So baka feeling nyo guys, nagjo-joke ulit ako dito sa facts about dumb waiter. So yun yung real reason bakit dumb waiter ang tawag sa mga food elevator. And with that, I guess dito na natin tatapusin ang ating reaction sa bahay ni Ma'am Claudine ko.